Bilang taga-Naga, pag-usapan nga natin ang issue na to. Ang pagbigay ni Bongbong Marcos ng 500 million pesos para ipaayos ang Jesse Robredo Coliseum dito sa Naga City. Una, binoto ko po si Lenny noong 2016 para bigyan siya ng chance na ipakita ang galing niya bilang vice presidente. Pero naging kritiko niya ako dahil sa kanyang mga sunod-sunod na ginawa. Pero kahit ganoon, bilang taga-Naga ay gusto ko pa rin magbigay ng solusyon, hindi lang puro kritisismo, pero solusyon. Ayon dito, formally turned over ang 500 million check to the city government earmarked exclusively for the renovation and retrofitting of the Jesse M. Robredo Coliseum. The funding will transform the facility in a dual-purpose world-class structure that will serve both as Naga City's primary evacuation center during disaster and as a premier venue for major city events and sports competition. Una, world-class structure. Pangalawa, evacuation center during disaster. Pangatlo, venue for major city events and sports competition. The Coliseum sustained structural damage in previous calamities, prompting the city to seek. So, ang city ang nag-seek ng national assistance for its rehabilitation. The city. Ang city mismo, hindi ito ang national ang nagbigay, kusang nagbigay, but the city ang humingi sa national. Okay? So, under the leadership of Lenny Robredo, humingi sila sa national. Okay. Ito ang aking tanong. Sa 500 million pesos, mas maganda ba na ayusin na lang ang Jesse M. Robredo Coliseum o maghanap ng ibang lugar at doon magtayo ng bagong structure? Kung kayo ay taga-Naga at kayo ay taga-Bicol, most likely nakita nyo na itong nabubulok na Jesse M. Robredo Coliseum. Ito po ang itsura niya. Para ma-picture nyo lang sa mga hindi taga-Bicol ito yung Jesse M. Robredo Coliseum. Sa kabila niya, andito yung bus terminal, ang main terminal ng Naga City, kung saan ang daming sumasakay. Also sa kabila niya ang SM City Naga. Ito yung isang street na nagbubuklod sa kanila. Okay? Para ma-picture nyo lang. Ito ang itsura ng SM Naga during the Typhoon Christine ata to. Guys, hindi pa to yung peak ng baha pero binabaha ang lugar na yan. Ito pang isang patunay na binabaha yan. Yung Grand Terminal may instance po na bubong na lang ng bus ang nakikita. Totoo yan sir, binabaha talaga mula sa may terminal. Nung bagyong Christine, isa ito sa mga lugar na huling nawalan ng baha o huling bumaba yung baha. Ibig sabihin sa ibang lugar wala nang baha na access na, dito hindi pa rin ma-access kasi may baha pa rin. So ang tanong, bakit ito ang aayusin nyo para lagyan ng evacuees? Hindi ba dapat yung evacuation center ay nandun sa lugar na hindi naaabot ng baha? Hindi ba yung evacuation center ay doon sa mga lugar na madaling ma-access kasi wala pang baha? Ilalagay nyo dito yung mga evacuees na flood-prone area ito. Hindi ko naintindihan kung bakit yung gobyerno ng Naga City ay humingi ng pera sa national government para dito gawin ang evacuation in the future. Second point, hindi ito magandang pagganapan ng mga major events like concerts, sports events at kung ano-ano pa kasi magiging grabe ang traffic dito. Bakit? Kasi katabi nito ang bus terminal na ang daming mga traffic at also katabi ito ng SM City Naga na ang daming pumupunta. Isipin nyo, ang dami nang pumupunta sa SM, ang dami nang pumupunta sa bus terminal at magkakaroon pa kayo ng event dito. Imagine kung gaano kaabala iyon sa mga pasahero at sa mga pupunta sa event at sa mga pupunta sa SM. Ang third point ko ay para sa mas magandang ekonomiya ng Naga City. Kesa pilitin natin na ayusin itong Jesse M. Robredo Coliseum na to, na una, hindi nga magandang location for evacuation, hindi din conducive for events kasi magkukos ng traffic, hindi lang dito sa bilog na to, kundi sa mismong sentro ng Naga kasi magkakadikit na yan.
The best thing to do ay maghanap ng better location dito sa mataas-taas na lugar ng Naga City kung saan hindi nababaha at hindi magkokos ng traffic dito sa sentro, and also will extend the industrial area of Naga City. So pag may malaking coliseum na dyan na world class at dyan ginaganap ang mga events, dito na naman magkukumpulan ang mga businesses. Dito na naman lalaki ang ekonomiya sa lugar na to, thus improving the economy of Naga City. So hopefully the city government of Naga is listening. Kasi isa sa mga issue dito ay traffic na. Please, wag nyo nang masyadong patrafikin dyan sa sentro dahil dyan pa kayo gagawa ng mga malalaking event. Please, bigyan nyo ng maayos na evacuation centers ang mga taga-Naga. Hindi dyan sa kung saan mababaha pa sila o hindi sila maa-access kasi baha ang daanan. And hopefully, you will do something using the 500 million pesos para mas pagandahin pa ang ekonomiya ng city na to.